Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, lalo pang bumilis ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate nitong April 2026. Pinakamabilis po yan simula March 2023. Sabi ng PSA, ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation nitong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng bigas at isda, pati ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng karne. Nakaambag din sa mas mabilis na inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel at pamasahe sa road transport gaya ng tricycle. Pati ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at renta sa bahay. Batay rin sa datos ng PSA, mas mataas ang inflation sa bottom 30% o pinakamahihirap na household. Nasa 8.5% yan nitong Abril. Ang inflation nitong Abril ay lampas sa 5.6 hanggang 6.4% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit na dahilan ng PSA, nakaambag din daw sa inflation ang paghina ng piso. Nasawi ang dalawang babaeng magkapatid matapos po matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo, Rizal. Ang posibleng pinagmulan umano ng apoy, pagwe-welding sa isa sa mga bahay roon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy na may kasamang makapal at maitim na usok ang bumalot sa ilang bahay sa Barangay Malanday, San Mateo, Rizal, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Bakas na oh! Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil masisikip ang daan sa nasusunog na compound ayon sa BFP. Maliliit po talaga yung eskinita and then tabi-tabi po yung bahay. Pagdating po talaga natin, talagang tupok na po at napakalaki na po ng apoy. Sa tapat po ng compound na nasusunog, doon po tayo pumesto para mag-conduct ng fire suppression activity. Mabilis na natupok ng apoy ang 6 na bahay ayon sa barangay. Ito po ay nagsimula sa pagwe-welding po ng bahay dahil nagre-repair po. Tumalsik po yung mga baga sa baba na tinamaan po yung mga kama. Linamon na ng apoy. Sinubukan pa raw nilang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero di na kinaya. Damay rin sa sunog ang ilang kawad ng kuryente. Ayon sa barangay, aabot sa 10 pamilya o mahigit 50 individual ang apektado ng sunog. Dito sila pansamantalang nananatili sa basketball court ng Barangay Malanday. Kabilang sa mga nasunugan ng pamilya Gangan na nagdadalamhati ngayon sa pagkamatay ng 2 babaeng magkapatid na edad 7 at 11. Pagbaba ko, bit-bit ko yung 2 kong anak. Hindi ko napansin na wala na sila sa tabi ko. Yung paglabas ko, yung nagsisigaw na ako sa labas, nandun yung kapatid ko. Hindi ko na kasunod. Masakit. Kasi 2 buhay na wala. Pero biglaan na lang talaga eh. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Natagpuan po natin sa second floor po, mga estimated 3.3 meters away from sa CR. During retrieval operations nga po natin doon, so ang dami na pong debris na nakapatong po sa kanila. So, hindi ko po tinignan. Kasi pag nakita ko, mababago yung memory ko sa kanila. Sobrang sakit. Wala kasi kami nun. Pasensya na sa kanila. Bilang tatay nila, hindi ko sila naligtas. Natupok din ang bahay ni Evelyn na nalaman na lang daw ang sunog mula sa live stream sa social media. May nasalubong akong kapitbahay, ang sabi, nasusunog daw yung bahay ko. Kaya umuwi ako dali-dali. As in talagang malaking apoy. Wala na. Totally yung taas namin, talagang wash out. Ayon sa BFP, mahigit 400,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog na naapula kahapon ng tanghali. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang Bulkang Mayon sa Albay ngayong araw. Ayon sa Freebox, nangyari po yan kaninang pasado alas 7 ng umaga. Ang direksyon ng uson mula sa bulkan ay papuntang west-southwest. Apektado po ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga, pati Ligao City. Nananatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pumasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Dahil naman po sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nangangamba ang ilang magsasaka sa Albay sa kanilang hanap buhay. Nasira kasi ang mga pananim nila at nangamatay rin ang kanilang mga alagang hayop dahil po sa ibinugang abo ng bulkan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Amo diyang grabe. Nagkaparantay. Naikura na barang sa tanam. Naubos. Ya di. Talagang di so grabe. Sa paanan ng Bulkang Mayon, dugot pawis ang puhunan ng maraming magsasaka ng barangay Anuling, Kamalig. Ang mga pananim nila na malapit na sanang anihin sa isang iglap, naging abo dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Nangamatay rin ang ilan nilang alagang hayop. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos siyempre may mga nag-aaral kaming anak na mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang dyan lang kumukuha ng kabuhayan. Hindi pa raw nila lubos maisip kung paano muling makakabangon ngayong hindi man lang sila makalapit sa taniman nila. Siyempre parang wala nang pag-asa, mahirap nang makabalik. Parang delikado na pati buhay ng mga dyan. Takot na ang nararamdaman namin kasi tingnan mo, sobrang lapit na ng taniman namin dyan. Saan kami magsisimula? Ayun ang problema namin. Ang mga taniman nila nasa 6-kilometer danger zone ng bulkan kung saan bawal pumasok. May ilang magsasaka naman na pilit isinasalba ang mga tanim para sana maibenta ang mga ito. Kailangan namin ulan para maugasan to, pero mahirap siguro Sigurado, lugi na kami dito Sa Ginubatan, Albay, nangangamba na ang mga residente sa kalusugan nila, kaya todo linis sila sa naiwang abo. May sakit nga ako. Nahirapan ako para kuha ng tubig. Lagi naman ganito, siyempre, nakasanayan na namin. Pero ngayon, nahirap na ako kasi matanda na ako. Nahirapan na ako. Hindi gaya noon, malakas pa ako. Siyempre, takot naman kami. Mga bata, magsakit naman. Pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOH at DSWD ang kalagayan ng mga residente. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. The first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Ayon sa mga otoridad, halos 200,000 residente sa 130 barangay sa Albay ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas noong Enero pa nang isailalim sa Alert Level 3 ang bulkan. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganun din yung mga karating ng mga probinsya nagpadala na rin. Pinag-aaralan pa rin kung dapat palawigin ang danger zone ng Mayon o itaas ang alert level nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, mahigit 30 aftershocks na ang naitala kasunod ng magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar kahapon. Naitala ang epicentro niyan sa bayan ng San Julian kung saan nakita ng bitak ang ilang istruktura. Sa Barongan City na katabi nito, natigil sa pagkain at pamamahinga ang isang pamilya nang biglang lumindol. Sa bayan ng Taft, nagkalat ang mga paninda sa isang sari-sari store. Nahulog at nasira naman ang imaeng krus ng San Pedro Calungsod Parish Church sa bayan ng Oras. Naramdaman din ang pagyanig sa Calbayog, Santa Rita at Villarreal, Samar. Sa Yabong, gumuho ang bahagi ng isang bahay kasunod ng pagyanig. Ramdam din ang lindol sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas gaya sa Tacloban, Leyte.
Dalawang low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng pag-asa ang isang LPA mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ang pangalawa namang LPA ay namataan mahigit 2,000 kilometro silangan din ng northeastern Mindanao. Ang unang LPA ay inaasahang papasok sa PAR sa mga susunod na oras at posibleng magpaulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao simula po bukas. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Mataas naman ang posibilidad na maging bagyo ang pagpasok ng PAR, ang ikalawang LPA sa darating po na weekend. Posible pang magbago ang mga datos sa mga susunod na araw kaya tumutok sa weather updates. Sa ngayon, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahong dala ng easterlies. Bagaman, may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang lugar. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan at 4 pang lugar. 42 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at 7 iba pang lugar. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index o damang init sa Sinait, Ilocos Sur at 18 iba pang lugar sa bansa. 40 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at 16 na iba pang lugar. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay. Nauwi sa Rambol ang basketball match na yan sa New Lucena, Iloilo. Kahit pumipito na ang referees, tuloy pa rin ang komosyon ng players at kanilang supporters. Sa gitna ng gulo, may narinig na putok ng baril. Wala namang tinamaan. Sa video, nahagip na may hawak na baril ang kanilang barangay captain. Ayon sa pulisya, itinanggi ng kapitan na siya ang nagpaputok ng baril. Paliwanag ni kapitan, binunot nilang daw ang kanyang baril nang marinig na may nagpaputok. Walang na-recover na basyo ng bala sa lugar. Napag-alaman na lisensyado ang baril ni kapitan. Sasampahan pa rin siya ng reklamong paglabag sa permit to carry firearms dahil ipinakita sa mga sibilan ang kanyang baril na hindi na ayon sa kanyang permit to carry. Iniimbestigahan na rin ng DILG ang insidente. Wala pa man sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi na ng isang senador sa minorya na tututulan niya ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Ayon sa isang leader ng Kamara sa Lunes, May 11, posibleng pagbotohan sa plenaryo kung mai-impeach ang Vice Presidente o hindi. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Matapos ideklara ng House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, the Chair therefore declares the motion unanimously approved. Inaprubahan naman ng lahat ng 55 miyembro ng komite na physically present ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa impeachment complaints. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Inaprubahan din ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, 4 na Articles of Impeachment ang inaprubahan ng komite. Ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Inaprubahan din ng House Committee on Justice ang ipinanukalang amendment ng ilang kongresista sa committee report at sa resolusyon. Una, ang ipinasaad ni De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo.
At ang isa pa ay ang ipinalagay ni Representative Antonio Tino na si Vice President Duterte ang nag-utos umano na ipalabas ang confidential funds. Bago maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo. Posibleng maisama raw ito sa order of business para sa sesyon at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Oras na mai-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na iko-convene agad ang Senate Impeachment Court. We have been doing our best to be ready. The Senate will do its job. Si Senador Robin Padilla, tututulan daw agad ang pag-convene ng impeachment court. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Nagkaroon ng caucus ang Senate minority. Pero hindi raw napag-usapan ng tungkol sa impeachment ayon kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano dahil kulang ang mga miyembrong dumalo. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil marami ng mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. I have said time and again na ayoko ng impeachment. But since mukhang aakyat siya, wala tayong magawa. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparanungan. Dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Senado kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Sabi ni Soto, handa sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador. Sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. Dapat wala ng debate doon, sir. Senate. Oo. Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Solid daw ang suporta ng mayorya kay Soto. Unahin pa ba natin muna yung yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin yung interest ng tao. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga mamabatas na nagkokomento tungkol sa impeachment proceedings laban sa kanya. Like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot niya ng bise ng tanungin tungkol sa impeachment proceedings laban sa kanya. Hindi naman nagkomento ang bise ng tanungin tungkol sa pahayag ni House Justice Committee Member Terry Ridon na all but certain o halos sigurado nang makukuha ang kinakailangang boto. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para ma-impeach ng Kamara si Vice President Duterte.
Kapag nakakuha ng sapat na boto, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Si Vice President Duterte ay nasa The Hague, Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. At kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na posibleng pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo, kausapin natin si House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi, at muling pag-imbita dito sa Balitang Hali. Opo. Tuloy na po ba sa May 11 yung botohan sa plenaryo ng Kamara sa articles of impeachment laban kay VP Sara? Actually, Rafi, that May 11 is just my recommendation, no? I consider the date when the plenary will be able to transmit the committee report, the resolution, and the articles of impeachment to all the House members, including the complainant and the respondent Vice President. Maalala mo, Rafi, sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na dapat bigyan ng reasonable period of time ang House members na mabasa at mapag-aralan ang articles of impeachment, including the evidence before the plenary vote, no? So, assuming that today the plenary will be able to transmit these copies to the House members, then we have Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday, within which the House members should be able to read and study the articles of impeachment, no? Having said that, on May 11, that is a Monday, this coming Monday, the plenary should be ready to do the plenary vote. Okay. Inasahan niyo po ba, nasa committee niyo, unanimous yung boto ng 55 miyembro ng committee sa committee report? Well, somehow I anticipated that kasi yung sinundan nating botohan, that was the determination of probable cause, we got 50 vote, no? So, yes, I somehow anticipated that. So, last time it was 53-0, tapos yung kahapon, 55-0. In fact, tumaas pa siya ng 2 boto. At gaano po kayo kakumpiyansa na maaabot yung 1/3 o 106 votes ng lahat ng kongresista para maaprobahan itong articles of impeachment? Because of this 53-0 and 55-0, I am positive that the plenary will approve the committee report, no? However, as to number, I do not want to preempt what number will we be able to get during the plenary vote. But because of the numbers that was yielded in the determination of probable cause, as well as the approval of committee report, I think these are sufficient basis for us to believe na it will be approved as well in the plenary. Reaction niyo po dun sa balitang may mga kongresista na umatras sa kanilang boto kapag dadalhin na sa plenaryo yung impeachment complaint? May listahan pa po raw eh. I don't know any of the members of the Justice Committee who are intending to withdraw their vote or signature or who indeed withdrew their vote and signature. Wala po tayong alam na ganyan. So, we vehemently deny that allegation as to the withdrawal of vote by the justice members. At pwede po bang i-withdraw yung kanilang boto? Well, I don't think that is possible kasi concluded na ang determination ng probable cause. Concluded na rin ang approval ng committee report. If ever, they can change their mind when we do the plenary vote. Reaction niyo po sa sinabi ni Senator Amy Marcos na tulad daw sa Kamara ay may pananakot din sa Senado para bumoto laban sa BC at persistent pa rin yung mga nagsasabing may mga nananakot daw po dito sa mga kongresista para pagka nagbotohan na sa plenaryo ay mag-iba yung magiging boto. I can speak only for myself and I can stand firm na walang pumausap, walang nakiusap at walang nanakot sa akin. In as far as my function as chair of the Justice Committee is concerned, no, the performance of my constitutional duty, no. So, yung statement ni Senator Amy, I vehemently deny that. At nasa na po yung hindi nabuksang BIR box
Kasama na rin po ba ito sa dadalhin sa Senado? Kasabay ng committee report sakaling maaprubahan itong impeachment? I suppose that this will be part of the documents to be transmitted that was transmitted by the Justice Committee to the plenary. Now, but to be specific, dadaan kasi siya ng Bills and Index. And then the Bills and Index should include the committee report in the order of business. Kahapon dapat yun. At kung nabasa kahapon sa plenary, the plenary should have referred it to the rules at dapat kasama din kanina sa agenda ng rules, which is supposed to refer it back to the plenary so the plenary can direct the Secretary General to transmit the copy of the documents to the House members, most especially the articles of impeachment. No? So to your question, nasa ng mahiwagang box? I think this is part of those which were transmitted by the committee to the plenary. Yan po, abangan natin. Yung reklamo po laban sa inyo ni Attorney Mans Carpio, kaugnay sa pagtalakay sa bank records nila ni VP Sara, natanggap niyo na po ba ito? Wala pa po tayong natatanggap na subpoena. I heard that this was filed in the office of the City Prosecutor of Quezon City, no? So dapat may preliminary investigation muna yan. So we are anticipating that anytime soon we will be receiving the subpoena and we will definitely the accusation of Attorney Carpio. Sa ngayon po ba napag-uusapan na kung sino yung bubuo dun sa panel of prosecutors kung matuloy itong impeachment trial at magkakaroon po ba ng private prosecutors? Well, talks are informal just among the justice members, no? Because I think if this will be approved, very small time is allotted for the prosecutors to be able to prepare, no? So, ito naman, we do this by way of election. It will be the plenary who will elect the members of the prosecution panel, no? But at least we can anticipate that a number of the justice members will be recommended or considered to be part of the prosecution panel. Okay, maraming salamat po sa paghahatid nyo ng balita sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you, Rafi, at magandang tanghali po sa lahat ng viewers and followers, most especially to my kababayan from Batangas 2nd District. Yan po si Representative Jervil Luistro. Hindi pa man tapos maglinis ng mga ibinugang abo ng Bulkang Mayon nitong weekend, madadagdagan pa ang lilinisin ng mga residente matapos magbuga ulit ng abo ang bulkan kanina. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Connie, isa itong bayan ng Kamalig sa mga tinumbok ng muling pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, pasado alas 7 ng umaga kanina nang makapagtala ito ng pyroclastic density current o uson sa timog kanlurang bahagi ng Mayon, partikular sa Miisi Gully. May banta po ng pagbagsak ng abo at mga tipak ng bato, kaya mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Natumbok ng ashfall ang Ginubatan, Daraga, Ligaw at dito sa Kamalig. Sa Barangay Suan na 7 kilometro lang ang layo sa Mayon, hindi pa nalilinis ang makapal na abo na bumalot sa mahigit 100 ektarya nilang taniman at kalat pa rin sa kanilang mga kalsada, pero muli na naman madadagdagan ang abong namemerwisyo sa kanila. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. Hindi po paglilikas ang kailangang ang solusyon. Kasi po kahit saan dalhin natin yung mga residente, yung pangangailangan nila, yun dapat ang unahin natin. Connie, pabugso-bugso yung buhos ng ulan dito sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Kaya pag-iingat po sa mga motoristang dumadaan sa mga kalsada na makapal pa rin po yung abo at yung putik. Samantala, nagdeklara na ng state of calamity sa bayan ng Ginubatan ngayong umaga. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Hindi mo na pagbabayarin ng kanilang housing loan sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay na member beneficiary ng Social Housing Finance Corporation. Isang buwan ipatutupad ang loan moratorium na sakop ang period ng May 2 hanggang June 1 ayon sa SFSC. Layon daw nitong mabawasan ang mga isiping pinansyal ng mga pamilyang apektado ng pagputok ng bulkan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, iniutos na rin nila ang pagsuspindi sa pagbabayad ng housing loans
sa iba pang key shelter agencies tulad ng Pag-ibig at National Housing Authority. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang banggaan ng 2 motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Papasok ang puting motorsiklo sa isang intersection sa barangay Gigilonen nang masalpok ito ng itim na motorsiklo. Sumemplang ang parehong rider at ang angkas ng isa sa kanila. 2 sa kanila ang naospital. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sangkot sa banggaan. Patay ang isang magkasintahan matapos pagsasaksakin sa Surala, South Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga ang mga biktimang sina alias Nene at Boboy sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Moloy noong Huwebes. Pinasok ng dating karelasyon ni Nene na si alias Tonto ng bahay at pinagsasaksak sila. Umaga na kinabukasan nang madiskubre ang bangkay ng magkasintahan. Naaresto kalaunan ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang isang bolo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Selos ang tinitingnan ng pulisya na motibo sa pagpatay sa mga biktima na ikakasal na sana sa Hunyo. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang suspect na hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Imbis na 2 billion pesos, 2 million pesos lang daw dapat ang total inflow o pumasok na pera sa bank account ni Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang mga abogado, nagkaroon lang ng systems glitch ang bangko at sinabing kasinungalingan ang 6 billion pesos na binanggit sa impeachment hearings ng House Justice Committee. Balitang hatid ni Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hininga namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon na transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ang pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion.
And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Sa gitna ng isang exhibition event sa Colombia, nagdire-diretso sa mga nanonood ang isang monster truck. Kasunod niyan, maraming tao ang humandusay sa lugar matapos madamay sa insidente. 3 ang nasawi, kabilang ang 2 batang babae. Mahigit 30 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno ang monster truck kaya ito nagdire-diretso sa mga tao. Hindi pa tiyak kung nasa kustodya ng pulisya ang truck driver. Patuloy ang investigasyon. Balik po tayo dito sa mga balita sa bansa. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin. Nang matanggap ang udyat na nagpositibo ng ikinasang buy-bust operation, agad pinuntahan ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ang ikalawang palapag ng isang bahay sa Caloocan. Doon inaresto ang 2 lalaki, ang 37 anyos na itinuturong tulak at kanyang kasabwat umano na 54 anyos. Ang mga sospek na bilhan ng 500 pisong halaga ng shabu ng pulis na nagpanggap na buyer. Nakakatanggap po tayo ng sumbong dun sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba is hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ng informante natin upang makabili ho tayo ng shabu po. Sa kabuuan 206 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 1.4 million pesos ang nakuha sa mga sospek. Ayon sa pulisya, mga residente ng iba't ibang barangay ang mga parokyano ng mga sospek. Lumalabas hindi lang sa barangay 66 kundi doon sa kalapit barangay rin nila kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now with this aggressive operation na di-deny namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito. Inaalam pa ang pinaka-source ng droga. Base sa record, dati nang nakulong ang 54 anyos sa sospek dahil sa paggamit ng shabu. Tumangging magbigay ng payag ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagtabla bilang 2028 presidential preference sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo batay sa resulta ng one-on-one survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, parehong nakakuha ng 46% si Duterte at Tulfo nang tanungin ang respondents kung sino ang iboboto sa pagitan nilang dalawa kung gagawin ang eleksyon sa panahon ng survey noong February 27 hanggang March 2. 7% naman ang nagsabing hindi pa sila desidido. Sa tanong naman kung sino ang iboboto sa pagitan lang ni Vice President Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, 51% ang pumabor kay Duterte habang 43% ang umayon kay Robredo. Sa pagitan naman ni VP Duterte at ni Senador Bam Aquino, 55% ang boboto raw sa bise habang 32% kay Aquino. Nang bigyan ng listahan ng 6 na pangalan, nanguna rin sa survey si VP Duterte, pangalawa si Robredo, kasunod si Senador Raffy Tulfo, tapos si Senador Risa Ontiveros, si Aquino at si Interior Secretary John Vic Rimulya. 1,200 ang respondents sa nationwide survey na may plus-minus 3% margin of error. Ayon kay Senador Mig Zubiri, kinumisyon niya ang ilang tanong sa survey. Ginawa ito para malaman niya kung sino ang nangunguna at sino ang kinukonsidera ng publiko para sa eleksyon 2028. Hulikam sa Dagupan, Pangasinan, nakatulog ang bantay ng computer shop na yan at hindi niya namalayang nakapasok ang isang kawatan. Dumiretso ang lalaki sa counter, kumuha ng pera mula sa kaha at saka tumakas. Ayon sa isang empleyado ng shop, nasa 15,000 piso ang natangay. Bago ang insidente, 1 linggo pa raw nagpanggap na customer ang magnanakaw. Nanawagan ng pulisya sa publiko na tulungan silang
tukuyin ang pagkakakinanlan ng kawatan. Abiso sa mga motorista, epektibo po ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 pesos and 66 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. May dagdag ding 2 pesos and 21 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang rollback naman na 3 pesos and 53 centavos ang kada litro ng kerosene. Sa mga bibili naman ng panlutong LPG ngayong buwan, may rollback din po sa presyo ng LPG ang Regasco simula ngayong araw. 2 pesos ang bawas sa kada kilo o katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram na tangke. Resulta raw yan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo na nagpapababa rin ng shipping cost. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga kargamentong idineklara bilang plastic racks sa Port of Manila. Nang suriin kasi, nadiskubring iba't ibang produkto ang laman ng 25 shipping containers galing sa China. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang aabot sa halos 137 million pesos na halaga ng mga illegal at misdeclared na mga produkto dito sa Port of Manila. Ayon kay Commissioner Ariel F. Nepomuceno, mas na nasa 25 containers ang sinuri na unang idineklarang mga plastic racks mula sa China. Subalit matapos ang inspeksyon, nadiskubre ang iba't ibang mga kalakal, kabilang ang bigas at asukal na umaabot sa halagang 18 milyong piso at mga peking produkto na lumalabag sa intellectual property rights na umaabot naman sa halagang 59 na milyong piso. Kasama rin sa nasabat ang mga ukay-ukay na nagkakahalaga ng 22 milyong piso, mga electronics, gamot, pagkain at iba pang mga kalakal na umaabot sa milyon-milyong ng halaga. Ilan din sa mga nakuha ay mga kosmetiko na walang label at hindi rehistrado na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Sa ngayon, nagsasagawa na ng karagdagang imbestigasyon ang ahensya para mapanagot ang mga nasa likod nito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hindi raw nakikita ni Vice President Sara Duterte na ibabasura ng International Criminal Court ang kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no, na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte. The best way to move forward is to prepare for trial. Sabi ng bise, tanggap na niyang ganito ang mangyayari. Nang bisitahin niya ang ama, malusog at maayos naman daw ang lagay. Sa ngayon, hinihinga ng ICC Trial Chamber 3 ang prosekusyon, depensa at mga kinatawan ng mga biktima ng kani-kanilang obserbasyon kaugnay sa patuloy na pagkakadetain ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Alinsunod daw ito sa framework kung saan kailangang i-review ang pagdetain sa akusado kada 120 araw. May hanggang May 8 ang bawat partido para magsumite ng kanilang obserbasyon. Nagpapatupad ng contingency measures ang National Water Resources Board sa gitna po ng patuloy na pagbaba ng tubig sa ilang dam dito po sa Luzon. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na kabilang dyan ang pagpapahintulot muli ng paggamit ng mga balon o deep well kung kinakailangan. Isa ring alternatibo ang Upper Wawa Dam sa Rizal. Malapit na raw itong matapos at posibleng mapakinabangan na sa 2027. Nitong Pebrero pa nagsimula ang pagbaba ng water level sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa bagong datos po ng Pag-asa, ang water level sa Angat Reservoir ay nasa 182.11 meters. Mas mababa na sa rule curve elevation na mahigit 186 meters. Ayon sa ahensya, kapag naabot na ang rule curve elevation sa isang dam, pinag-aaralan na ang pagbabawas sa ilang itinakdang allocation ng tubig nito. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Bukod po sa Angat, naitala rin ang pagbaba ng water level sa Ipo, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Lamesa, Bingna at Magat Reservoirs.
Pansamantalang pinalaya ang dating TV host na si Jay Sonsa na ikinulong dahil sa pagpapakalat umano ng pekeng medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpiyansa si Sonsa ng 10,000 piso para sa kaso niyang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Nang arestuhin ng mga taga-NBI noong Huwebes, nakasaad sa kanyang warrant of arrest na non-bailable ang kaso. Itinama ito kalaunan ng korte at sinabing ang katagang non-bailable ay hindi kanila kundi system-generated ng e-warrant system ng PNP. Kahapon, ipinagpaliban ang arraignment ni Sonsa dahil sa mosyon ng kanyang kampo na ibasura ang kaso. Gate nila, hindi dapat ito nasa jurisdiction ng Pasay Regional Trial Court at hindi dapat NBI ang nagsampa ng kaso. Ayon sa NBI, hayaan na lang ang korte na magdesisyon. Ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Just to address bakit sa Pasay, it was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Handa na ang security force para sa gagawing ASEAN Summit sa Lapu-Lapu, Cebu. Nito pong Sabado, nagsagawa ng send-off ceremony para sa mahigit 7,000 uniformed personnel at force multipliers. Dagdag pa riyan ang halos 3,000 logistical assets. Ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na mga banta sa seguridad. Nagsagawa rin ng simulation exercises sa iba't ibang lugar sa Lapu-Lapu City para paghandaan ang mga posibleng mangyari sa summit. Ipinatupad na rin ang total gun ban sa buong probinsya. Bukas na po magsisimula ang ASEAN Summit ng leaders mula sa iba't ibang bansa. Esta Sectu Encantadix! Sa nalalapit na epic finale ng Encantadia Chronicles Sangre sa Biyernes, nagsimula na ang puksaan ng mga sangre laban sa kapwa sangre sa episode kagabi. Nagawin mong lahat ng mga kaya mo para malabanan mo ang kapangyarihan ni Gargan. Ginamit ni Gargan Tom Rodriguez ang kanyang powers para kontrolin ang isip ng Sangre 2016 sisters na sina Danaya Sanya Lopez, Alena Gabi Garcia, Pirena Glyza de Castro at Amihan Kylie Padilla. Kaya naman struggle is real para sa mga bagong sangre na sina Tera Bianca Umali, Adamus Kelvin Miranda, Flamara Faith de Selva at Dea Angel Guardian. Si Bathalumang Cassiopeia Solen Yusaf may pati sa mangyayari sa Sangre 2016 na dapat abangan ng viewers sa episode mamaya. May hint din si Kylie sa posibleng ending nilang magkakapatid na Sangre ngayong huling 4 na gabi na lamang bago ang ending. Abangan niyo po ang mangyayari sa original Sangre. So, masaya naman. May mangyayari sa amin na magkasama kaming lahat. So, it's pretty good. It's exciting. At yan, ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.